Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan at bigyan ng maiksing opinion, komento at reaksyon, ito pong nais gawin ng ilang mga senador. No, mukhang may kakampi si Tamilmil Pusit sa Senado. At ganun din po, mukhang yung impeachment mukhang itutuloy ng isang grupo. At may papakita rin tayo na isang quote card na isang obserbasyon po ni Congressman Beatrice Luistro. O Beatrice ba? Luistro, no? Si Congressman Luistro ng Batangas, no? O Jinky pala. Sorry naman po, Madam. Jinky Luistro, Batangas 2nd District, no? Kasi matindi mga kababayan. Itong si hiramin na nga natin tong mga ginawa ng ating kaibigang si first couple ng mga larawan, mga kaibigan. Ayan, tingnan ninyo. Kay first couple yan, hindi natin inaangkin. Salamat, brad, O yan, tingnan ninyo. Queen of Bratinella, yung mga ginawa niyang mga yung mga nakapost sa niya, 112.5 million student summit. Grabe gumastos ng pera, mga kababayan. Lulang-lula tayo sa paggastos. Kahit walang itinatanim, importante may aanihin. Lami-lami sa pera, mga kababayan, itong inyong beeping pusit na si Minette Pusit. Okay, so yan po, grabe yun, talagang ang takaw sa pera, na niligo ng pera ang si Pusit. Grabe, Bawat galaw niya, pera. No? Kaya nagtatampo nung hindi nabigyan ng CIF, pera. Nagalit ang tatay dahil sa pera. Dahil sunod sa layaw ang anak niyang Sprakanite. Hindi 100% Pinoy. O yan po, dalawang article lang saka ilang mga quote cards, Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Ganon din po sa mga nakakasama natin ng regular sa ating video premiere and live streaming. Hindi ko na po kayong maisa-isa. Huwag sana kayong magtatampo. Ganon po talaga sa dami na ninyo. Na-break na po natin yung 53,000 subscribers. So kung isa-isahin ko kayo, baka to the moon na tayo umabot. Shout out po nila sa inyo and thank you very much for your continued support and may God bless us all. So unahin po natin mga kababayan, ito pong nais gawin yung mga nasa isip na kaagad ng mga ibang senador tungkol dito po sa budget ng kanilang kaalyadong si Minette Pusit. Naalala nyo ilang senador dyan? Tingnan natin sa impact leadership. Yung mga senador na nagpahayag na gusto nilang ibalik yung original na hinihingi ni budget ni Pusit. Di ba? Nandyan si Bato. Nagsalita siya, di ba? Nandyan si si Joel Villanueva. Andyan si Jinggoy. Kuha nyo, di ba? Puro kay Bato, preservation of parliamentary courtesy. Ito namang si Villanueva, it is our tradition. Ito namang si Jinggoy, remember, she is the second highest official of the country and she deserves some respect and dignity. Itong mga to, gusto nila irespeto at bigyan ng dignidad ang Office of the Vice President, pero yung namumuno doon sa mismong opisina niyon hindi marunong magbigay ng respeto at pagkakilala. Walang humility. Tapos yung tradition, okay lang kasi tradisyon naman yan. Okay lang na mangurakot kasi tradisyon yan. Ganon? Ganon, mga kababayan. Sino pa ang mga dito, mga talapandas na mga senador, Tandaan ninyo, sa BICAM, pag yan ay ibinalik sa original, tandaan ninyo yung mga senador na pipirma dyan. Kailangan alamin natin at i-call out natin sila. Okay lang na pagtakpan ang mga mali kasi BP yan.
okay lang, di ba? O ano naman ang sabi diyan ng iba? Ay hindi pwede, hindi papayag ang mga congressman. Sabi nga ni Castro, dati tignan ninyo to transparency and accountability must be above traditions. Correct. Ako nag-a-agree ako diyan kasi nakakasawa po. Tama na yung ganyan kasi pinagmumulan yan ng korupsyon. Pagnanakaw, nasanay po sila. Kasi sa bagay, kung sila pare-pareho ng ugali, wala. Niluklok ibinoto. Yung pala, tingnan ninyo, kampihan. Kaya sa Senado, magkamali kayo, mako-call out kayo. Ito po ang sabi ni Zubiri sa GMA News Online. Some senators want to increase House-approved OBP budget. Yan. Some senators have expressed their desire to slightly increase the budget of the Office of the Vice President for 2025. Ayun po ang sabi ni Miguel Zubiri. May papakita, i-open lang natin itong mga kababayan, itong mga quote card na to. Saglit lang para hindi na natin gagawin mamaya. Okay? Yan. We have several colleagues, mga kapwa niya daw senador, that have already said that they want to increase the budget allocation. Yung appetite ng ibang senador is dagdagan pa ng konti. However, Zubiri said, it was too premature to say what could happen. Correct. Pero ako, no, kung ano lang yung binigay doon sa Committee on Appropriation ni Ko and Kimbo, yun na yun. Dapat nga bawasan pa, sabi ni Castro Dapat gawin na lang 529,000 Wala nang 1,000 ba o million? Million, no? In fairness, dito nag-attend po siya. And she answered question raised by some of our senators. She was very engaging with the senators, so walang problema. Really? Anong ginawa niyang pambababoy kay Hontiveros, pamamahiya, di ba? Then you said you have to accord him some respect and dignity. Kayo na, di ba? Kayo na ang magagaling. Kaya itong mga senador natin, mga payaso po yan, mga kababayan, no? Labas tayo dyan. So, kailangan bantayan natin itong mga senador na ito na magsasuggest na dagdagan pa yung 733 million. Baka nga ibabalik yan sa 2.037 billion. Wala na. Talagang mga walang dignidad, walang prinsipyo. Mas inuuna pa yung tradisyon nila. Yung tradisyon nga nila, nag-uugat ng korupsyon. Hindi sila tumitingin sa report ng COA. Kasi maybe lang. Gawain nyo ba? Ayun nun. Para pag kayo naman, dapat ako din dahil pumayag ako sa tradisyon. Bakit pag ayaw na? Hindi pwede yun. Ito na, no? Yung sinasabing impeachment, mga kababayan. Kaya sabi ko kanina, may grupo dyan na gustong ituloy ang impeachment laban sa kanya. Nasa article of, po yan, impeachment sa konstitusyon. Okay? So, tingnan lang natin itong isang article dito. Hindi pala natin na-save. Diba? Hindi ko po na-save, kaya yari na. Ubus tayo. Nawala yung isa nating reference. Okay. Ito pala nandito sa politiko. Mamaya na natin basahin yan. Okay. Ito po. Sa GMA News Online muna. Bayan preparing impeachment complaint versus BP Sara. Itong bayan, no, bagong alyansang makabayan po yan. No? Yan yung kanilang ibig sabihin ng bayan. Okay? Progressive group po yan. Yan yung ngaw-ngaw sa kalsada. Ang gusto nilang i-impeach hindi yung presidente, kundi yung vice presidente. According to Bayan Chairperson Teddy Casino said the complaint should be ready by November. By November. Titingnan natin yan kasi kayo puro drawing din kayo Yung sinasabi ni Trillanes sa yung abogado ng mga biktima sa ICC, ilalabas na daw ang warrant of arrest ni Digong by June or July. Sabi ni Trillanes, wala na yon, out the window na yon. Sabi naman ng lawyer at ni Antonio Carpio, baka daw September. Patapos na po ang September, wala pa rin. Mga drawing naman pala kayo Tingnan natin itong bayan kung hindi drawing, When the session resume in Congress and someone will already sponsor it. Sino kayo mag-i-sponsor na? Delikado to. Baka si Manuel. Yan, saka yung akbayan, yung bago ngayon. Pareho ba kayong akla? Mga manay, kung totoo yan, sagutin ninyo. Bayan did not give further information on the basis of the impeachment complaint. Yung sinasabi ni Tamilmil Pusit, sa lower house daw, may mag-i-impeach sa kanya. Hindi, bayan na mismo nagsabi.
Ngayon, kung meron lang magti-take up na congressman dyan, ayun. Kasi yun ang proseso eh. O, di ba? But the group clarified that is not politicking, but wants Duterte to be held accountable. Correct. Ito. Ano lang ang sabi dyan ni Pusit? She said that there were efforts in the House of Representatives to oust her from her post. She accused House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Castro at the center of the impeachment talks against her. Okay? Ito po yung sabi dyan ni Castro. So, ito aalisan natin tong sa bayan. Kasi sabi ng bayan, by November, once na bumalik na ang Kongreso sa recess at sino ang tatanggap ng impeachment. Dapat matibay yan, dapat pulido. Kasi pag wala, hindi tatanggapin yan, no? Eto po, ano lang ang sagot ni Castro doon sa akusasyon ni Pusit na siya ang center ng impeachment, itong si Castro sa politiko. Di lang pala bratanela, delulupa. Remember, si Castro yung nagsabing para siyang pusit, Castro debunks Sara Duterte's impeachment claim. Ayan. Okay? Ito sabi, di lang pala bratanela, delulupa, sabi ni Castro, asserting that Duterte was once again using diversionary tactics to avoid accountability for the misuse of 125 million pesos in confidential fund, which were spent in 11 days in 2022. Ito, sabi ni Duterte, si Castro, si Trillanes at Hontiveros have only one handler in plotting the impeachment against her. Meron daw isang humahawak. Sino? Pangalanan. Sabi tuloy ni Castro, has BP Duterte now gone delusional for saying that there is one person handling Senator Risa, former Senator Sonny Trillanes and myself with an alleged impeachment plot against her? This is of course not true and yet another squid tactic by BP Duterte to avoid explaining her reckless spending of public funds and her absenteeism in her own office budget deliberation. Oo nga, yari ka. Castro stressed that Duterte prepared to speak in controlled videos or press conferences instead of addressing the allegation against her in the proper forum, even declining to take an oath to tell the truth. Tama yan. Correct. Castro said ACT Teachers Party List will continue to demand accountability and transparency from public officials, especially in the use of public funds, to uphold the integrity and trust of the Filipino. Di sana ganun din kayo dyan, Kayo dyan mga party list, dapat accountability and transparency din kayo. Okay? So ito, may punto naman si Castro na magaling lang si Pusit sa mga controlled paggawa ng statement, paggawa ng press con. Controlled niya, kontrolado niya. Kasi pag hindi niya kontrolado, wala na. Para po na lang siyang tulala. Para na lang po siyang tuod. Alam niyo yung tuod, para kang punong nakaganong poste, hindi ka gumagalaw. Ganon. Pero humihinga ka naman. Parang na-shell shock ka. Ganon po yun mga kababayan. Now, punta naman tayo dito kay Congressman Luistro. Eto, tingnan natin ito. Nailabas ko na ba? Hindi pa pala. Okay. Ano ang sabi ni Congressman Luistro, mga kababayan? Dito sa quote card ng Impact Leadership. Yung tungkol po sa confidential funds ni Siminet. Ipakita ko muna yung isang larawan. Tingnan nyo po to. Courtesy yan ng sa Rappler galing to Ginamit na natin to dati. Tingnan nyo yung confidential funds niya ng 2, 4, 6, 7 years. Kasama na yung time, yung 2022. Nung umupo yung tatay niya ng 2016 at mayor siya ng Davao, tignan nyo yung confidential fund niya. 144 million. The following year, 294. That is 438 million already. 438 na. Ng 2018, almost dinoble niya. Nakuha niya ng 100% yung first 2 years. Kasi 438 ngayon, nung 2018, 420 million. 438 plus 420, that's 858 million. Tama, 858. Almost close to a billion for 3 years. So, ibig sabihin, sinasabi nila, natapos naman namin ang insurgency. Ibig sabihin, hindi nyo matapos yan ng 2 taon with that budget. In 3 years, you already have 858 million pesos for CIF.
o confidential fund spending. The last 4 years from 2019 to 2022, nung mayor siya, 460. I-multiply nyo yan, no? 460, 4, 8, 16, 1.8, 1.840 billion pesos. Plus, 840, di ba? Plus 858. You have 2.698 billion pesos from 2016 to 2022 na confidential funds. Ang laki. Sobra, mga kababayan. 2.6 billion? Di ba? Yan ang pinakita ni Kong Luistro doon. Ano ang sabi ni Kong Luistro? Dito, sa quote card na lang. Nasanay sa confidential funds. Kaya nung hindi siya binigyan ng confidential funds nung itong budget niyang 2024, nagdidiwara siya. Dinamay pa ang tatay niya. Ang sabi niya, gagamitin daw niya yung para sa pang-ROTC daw. Oo, sisimulan yung ROTC. Ganon. Biruin mo, you amass 2.8 billion pesos for confidential funds. Saan mo ginamit yun? Ang tanong dyan, gaano kalaki yung confidential funds niya compared to the other LGUs? Mamaya makikita ninyo. Ang sabi dito, nasanay sa confidential funds. Basahin na natin yung quote card. I wish to manifest my observation that the irregularities which has been observed in the utilization of confidential funds in the OBP should be checked as well. With respect to the utilization of confidential funds of Davao City during those times, the mayor is no less than our BP. Nakakapagtaka lang po kung bakit nalagpasan na ng Davao ang City of Manila, ang Makati, ang QC, Davao. For Makati, Davao almost doubled the confidential fund. For City of Manila, it almost tripled the confidential fund. Ang Cebu po was very left behind because it is only 7.38. Tignan nyo po ito. No? Balikan natin, no? Ito na. Wait, nawawala Ba't nawala? Na-close pala natin. No, balikan lang natin yon. Tignan nyo po yan. Nung last year, 2022 na mayor siya, Davao City has 460 million confidential funds. Sa Cebu, 7,438. Tinga lang. Bakit ganun lang sa Cebu? Ang confidential funds lang, hindi sila umangan. Sa City of Manila, 1/3. Tama po ba? Kasi 120, whatever, no? Sa Makati, kalahati. Sa QC, 75 million. What is so something special about sa Davao City that she is getting that big sum of money? Ganun ba kalala ang sinasabi niyong insurgents? Aba, hindi lang kayong may insurgents. Bakit ikaw nakakuha ng 460 million? Saan malakas ang concentration ng insurgency? Ganon. Yung sinasabi nila Insurgency free na ang Davao City. Biruin mo yan. Walang sinabi yung mga mas mauunlad pa, most populous, mas urbanized na lugar kaysa sa kanya. Dapat ilabas nito ang SALN nito. At i-audit ulit kung saan talaga niya nilagay yung mga confidential or intelligence fund niya during their mayor. Sinasabi naman po ni Kong Luistro na hindi naman talaga yung mga LGUs, they deserve a confidential fund. Pero ang nakakapagtaka, bakit siya ang laki-laki ng confidential funds niya? May video po 5 minutes, no? Ina-explain ni, nagbibigay ng statement si Kong Luistro, pero wag na nating i-include. Kung gusto nyo, puntahan nyo na lang po yung FB page ni Sir Benji Contreras. Nandun po yun, hanapin nyo lang. Nandun na lang sa ibaba Nandito po sa ibabang ibaba. Talagang nasanay lang sa confidential funds. Kasi confidential Confidential. Walang dapat makaalam kung saan ko ginastos except yung COA. Diba? O susuportahan ko lang ng mga dokumento, okay na yun. Kung gawa-gawa lang yung dokumento. Diba?
Ay, grabe. Yun po ang masakit doon, mga kababayan. So yan, di ba? Oh, ang mga senador na iba gusto dagdagan yung pondo niya. Ang bayan naghahanda ng impeachment case para sa kanya pagbalik ng Kongreso sa November. Pero yun, isang buwan magbabakasyon sa plenary. Tapos si Kong Luis Tro, inilahad niya lang na nasanay sa confidential fund si Sara. Kaya nagmamaktol, hindi nasunod ang gusto niya. Bratanela talaga. At ano ang something special sa Davao City? Bakit kayo nakakuha ng mahigit? Anong average niyan? Sa last 4, ang average 460. Yung first 3, ano average nyo? Mga 275 million. Biruin nyo, million, umabot ng 2.6 billion. Saan nyo nilagay ang pera? Hindi naman lahat sa insurgency. Balita nga, di ba, na marunong silang mag-whitewashing dyan sa Davao City. Napakapalad po ng Davao City, no? Ang gagaling ninyo. Ang galing nyo magtago ng kalokohan. Takbuhan pa kayo ng mga kriminal. Akala ko ba? Sa bagay, baka may special accommodation ang mga pugante sa Davao City. Baka doon niya ginamit yung confidential funds niya. Nagtatanong lang po, kayo po, ano pang yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.